Anay, and of course, Captain Gonan. And sa lahat ng bumubuo ng 40 ID, which in one way or another contributed sa mga nagawa ngayon at mga gagawin pa in the coming days. Of course, I'd like to also commend to greet the staff, the Deputy for Operations, Colonel Palitan. And nagpasalamat din po tayo na nandito ang ating mga kaibigan from the media. Si Ma'am, si Sir, especially ang aking brother, si Brother Dox. Sa mga taga Second CMO Company. At lahat ng mga kaibigan ng 40ID at ng PNP at ng Philippine Army in general. Isang maalab na hapon sa ating lahat. Mga Pia Malulum. Assalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh. Kagaya ng lagi nating pabalik-balik na sabihin, dapat nating i-adapt na ang security and peace and development ay hindi lang trabaho o hindi lang responsibilidad ng uniformed force. Hindi lang ito trabaho ng PNP, hindi lang ito trabaho ng Philippine Army. Malaki ang role na gagampanan ng ating mga LGU, especially ating mga LCE kapareho ni Honorable Mayor Sultan. And with the support na in-extend niya, in all way, ilang buwan na ako na nandito sa 602 area, and every time na mayroong activity, nandyan lumulutang ang pangalan ni Mayor Sultan, which is a manifestation kung anong klaseng suporta ang ina-extend niya. Hindi lang sa 40 IB, hindi lang sa Tikit Municipal Police Office, hindi lang sa Cotabato, kundi pati ang ating mga kababayan na dati namang galing sa Tikit na ngayon ay nasa SGA na. Particularly Malidagaw, Tubunan, Ligawasan, na kahit na meron na silang sarili nilang LGU ay nakatingin pa rin kay Mayor Sultan dahil unang-una kinonsider nilang tatay nila ang Mayor ng Tikit, and of course hanggang ngayon sumusuporta pa rin siya sa lahat ng endeavor, sa lahat ng mga halikain, lahat ng mga proyekto ng mga bagong mga bayan na yun. So sir, on behalf of 6th Infantry Division, our Commander, Major General Donald Dumiran, na dating Commander ng 602 Brigade, we would like to express our sincerest thanks and appreciation sa effort at pagtulong nyo sa 40ID at sa ating Philippine National Police dito sa area mo para magampanan namin ang ating trabaho to the best of our abilities, efficiently and effectively. Uulitin ko lang po yung sinabi ko kanina. Security should be everyone's concern. While ang military at ang PNP ang primary na forces para magamit para i-implement or panatilihin, siguraduhin na mayroong peace and order, yan po ay mas lalong magampanan ng maayos, aside of course sa tulong ng ating munisipyo sa pamumuno ni Mayor Sultan, kundi kasama na rin ang ating mga kababayan, including ang ating mga kaibigan sa media. Kasi hindi po lahat na-cover ng military at ng PNP ang ating lahat ng mga area. Kailangan po natin na mag-participate actively ang ating mga kababayan, especially sa reporting. Ang nakikita natin ngayong araw na to, ang pagbalik, turnover ng 27 na firearms at ang pagbalik loob ng ating dalawang kababayan, dalawang kapatid, ay manifestation ng tuloy-tuloy na magandang ugnayan. And of course, ang pagtiwala ng ating mga kababayan sa leadership ng ating bayan, ng ating PNP, ng ating Philippine Army, at ng ating bansang Pilipinas. Lalo na ngayon na tayo ay papunta sa isa sa pinaka-exciting na exercise ng isang democratic na country, which is the election ngayong May 12.
mas lalong nagiging importante itong gesture na to. Ang pagbalik at pag-turnover ng mga baril na alam naman natin ay magiging instrumento ng instability, insecurity, kaguluhan. Although it is the man behind the gun, ang mga tao na gumagamit ng baril, ang nagdala talaga ng kaguluhan, pero pag nakita natin na binabalik na ng ating mga kababayan ang kanilang hawak-hawak na baril dahil naniniwala na sila sa justice and sa commitment ng ating uniform forces, ito po ay isang magandang manifestation, pagpapakita na we are ready to move on to the next level. Hindi na natin masyadong naging primary na adhikain or objective ang magkaroon ng peace and order kung hindi tayo na ngayon na nagsusustain kung ano man ang kinahinatnan, kung ano man ang naabot, kung ano man ang byproduct, kung ano ang resulta ng pagkakaroon ng peace and order sa area. So, sa ating mga dalawang kapatid na nagbalik loob at sa mga nagsikap para i-turn over itong mga baril na to, hindi nyo lang alam kung gaano ka-importante ito. Itong mga baril na to, kung nahulog ito sa mga maling kamay, ay nakakabiktima ng maraming tao. At hindi natin alam, baka kapitbahay natin, kaibigan natin, kapamilya natin, o baka tayo ang magiging biktima nito. And we hope that this gesture should go a long way. Na sana dadagdagan pa natin. Sa research talaga namin, Mayor, and of course sa PNP, marami pang baril na nasa palibot. But we can always start with ganito kadami. And thankfully, lagi kami nagkakantawa na pagka ang mga baril na tino-turn over ay hindi na gumagana. Karamihan sa nakikita ko ngayong hapon ay gumagana pa talaga ito. So, malaki ang naitutulong nito na makapagbawas ng kaguluhan at potensyal na krimen na mangyayari sa ating mga kalye, sa ating mga barangay. So, once again, I'd like to commend we in the Philippine Army and the Philippine National Police would like to commend and extend our sincerest appreciation sa mga bumubuo ng nagsika para maibalik itong mga baril na to. But again, nire-request po namin na considering na marami pa tayong mga baril na nasa palibot, mga loose firearms, ay sana tuloy-tuloy ang ating effort para ma-turn over pa ang mas marami pa na nasa palibot natin at hindi ngayon makagamit sa kung anumang krimen. Ulitin ko, ang Small Arms and Light Weapon Program ng gobyerno ay isang adhikain. Ang adhikain nito ay hikayatin ng ating mga kababayan na i-turn over na ang kanilang mga baril kasi wala naman na tayong pinag-isipang insurgency at rebellion. Kasi habang marami tayong binabalik ng mga baril, nagiging mas peaceful ang ating environment. Meron pang parating na tulong para dito sa mga turn over ng mga baril. Kaya si Battalion Commanders, sila Company Commanders, kami sa Brigade at sa Division, nilista namin kung kanino galing itong mga baril na to. Para pagdating ng remuneration na prepare ng gobyerno, ay maibigay din namin kung sino ang nag-turn over nito. Ang recommendation namin, ulitin ko lang, na-mention ko na ito dati, magiging community-based ang remuneration. Hindi natin, kung pwede, hindi natin ibigay sa isang tao lang, unless marami talaga yung turn over niya, kundi ang community kung saan nanggagaling yung mga baril. So kung merong ang isang community, merong 10 baril na turn over, meron yan siyang equivalent na amount. An equivalent na amount para livelihood. Para ang mag-benefit sa mga turn over ng mga baril, at kung anumang amount na equivalent sa mga na ibalik na yon, ay mai-convert natin into a livelihood program or isang project na makapag-benefit ng community. So in that aspect, we would like to encourage na sabihin natin sa ating mga kabarangay na hikayatin talaga natin yung mga may pag-aari ng mga baril na hindi lisensyado, of course, na i-turn over na at
gamitin natin ng maayos. Itong mga baril na to, meron na rin kaming plano dito. Alam naman natin na sa defense ng ating bansa, kailangan natin ng maraming baril. So, itong mga okay pa, can be used sa training. Can be used sa training na so far sa RP pa lang. But kapag-usapan naman natin yan kung kailangan ng PNP, we can have you borrow this one. And lagi, alam ko na familiar na rin kayo sa tinatawag natin na Reserve Force. Ang Tagalog ng Reserve Force ay ang kawal, pero dahil hindi man tayo karamihan Tagalog, Reserve Force na lang. Ibig sabihin yan yung mga kababayan natin na merong military background o may military training na tutulong sa ating armed forces at sa PNP para depensahan ang ating bayan sa kahit sino mang bansa na magtatangkang sakupin ang Pilipinas. But sila, medyo higher level na yun na concern. But ang effort natin is i-collect as many as we can kasi marami din tayong pagagamitan nito. Most importantly, ang direct na epekto nito is that mabawasan ang magagamit ng mga kriminal para gumawa ng krimen at makapag-create tayo ng isang environment na wherein ang ating mga kababayan, pakiramdam nila, safe sila kasi alam nila kukunti at wala na halos ang baril na umiikot sa ating komunidad. So sirs, ma'ams, once again, maraming salamat sa effort. Alam naman natin na meron pang mga baril na sa palibot. Kaya isa dapat yan sa ating mga efforts. Of course, spearheaded by our company commander ni COP, sa ating mga NCOs, sa ating mga patrol-based commanders, na hikayatin ang mga meron pa dyan. Kasi pag wala ka ng baril na gagamitin para pang krimen, mababawasan talaga yung mag-isip na mag-commit ng crime. So, let us keep pursuing our objective, which is to achieve peace and order and security sa ating mga pamayanan para mas lalo maging okay ang ating pamumuhay, maging pamumuhay na yung matiwasay, safe, and secure. At mas lalo pa natin matutukan ang ating efforts para magkaroon ng development sa ating mga area. So, sirs, Mayor, sa 40IB, sa PNP, maraming salamat sa effort. And we hope that with the coverage ng ating mga friends sa kaibigan sa media, mas maparating natin sa ibang parte ng tikit at ng ibang parte ng nasasakupan ng 40IB ang ating desire na i-surrender na nila ang kanilang mga i-turnover na nila ang kanilang mga loose firearms para maging beneficiary din sila ng SALW, Small Arms and Light Weapon Program, na hopefully may balik natin sa komunidad ang equivalent amount ng turnover ng mga baril. And most especially, parating na ang eleksyon, makakatulong din ito na magiging safe ang pakiramdam ng mga bumuboto. So that lalabas sila, bumoto, at piliin ang kanilang mga kandidato. Of course, with the mindset na safe at secure ang kanilang environment. Ganun pa man, dahil marami mga nandun, tuloy-tuloy din po ang ating collaboration mula sa PNP, sa Army, at sa mga barangay para tuloy-tuloy ang pagbigay ng information at maunahan na natin yung mga tao may ibang pinaplano during sa election and then beyond. So once again, sirs, gentlemen, ma'am, maraming salamat sa effort. We hope that we will be able to convince our brothers and sisters na meron pang tinatago na i-turnover ng nila ang kanilang mga baril para makakontribute tayo sa katiwasayan, peace and security ng ating pamamayan. Maraming salamat sa effort at uulitin pa. We hope na meron pa itong parating kasi mas marami pa. Maraming salamat once again. Magandang hapon and may God continue to bless us all.